Ang yugto ng paglilitis sa ICC. Ano ang mangyayari pagkatapos makumpirma ang mga akusasyon? Ating alamin ang mga posibilidad sa kaso ni Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Welcome sa episode natin ngayon, kung saan hihimayin natin ang ika-4 at pinakamahalagang yugto sa proseso ng International Criminal Court, ang paglilitis. Ipapakita namin sa inyo kung ano ang nangyayari kapag umabot na sa yugtong ito ang isang kaso, kung ano ang maaaring ibig sabihin nito para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at kung ano ang aasahan pagkatapos ng pagdinig sa Setyembre 23, 2025 sa The Hague. Kung interesado kayo sa international justice, politika sa Pilipinas, o sa kaso ng ICC laban kay Duterte, siguraduhing manatiling nakatutok. Simulan na natin. Ang yugto ng paglilitis sa International Criminal Court ICC ay ang ika-4 na pangunahing bahagi pagkatapos ng paunang pagsusuri. Pangalawa, investigasyon. Pangatlo, pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga akusasyon. Kapag nakumpirma na ng pre-trial chamber ang mga akusasyon, ang kaso ay didiretso na sa isang buong paglilitis sa harap naman ng trial chamber. Pero iba po ito sa mga korte natin dito sa lokal o kahit sa buong bansa. Ito po ay pandaigdigan, medyo komplikado, at ang hustisya dito ay para talaga sa mga pinakamabigat na krimen, tulad ng genocide, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa digmaan, at ang krimen ng agresyon. So ano nga ba talaga ang mga kasama sa yugto ng paglilitis na ito? Kasama rito ang pagpili ng mga hukom para sa paglilitis, mga pampublikong pagdinig, maliban na lang kung kailangan itong gawing pribado o confidential, paglalahad na ebidensya mula sa taga-usig, pagtugon at paglalahad naman mula sa depensa, pakikilahok ng mga biktima, mga testimonya ng mga saksi, cross-examination o iyong pagtatanong ng kabilang panig, mga panghuling pahayag, at siyempre, ang paghatol at kung magkakaroon man ng sentensya. Ang mga paglilitis dito ay ginagawa ng patas, walang kinikilingan, at may buong paggalang sa pandaigdigang batas at sa karapatang pantao. Pag-usapan naman natin ngayon ang mahalagang sandali, ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na nakatakda sa Setyembre 23, 2025 sa kaso ni Duterte. Sa pagdinig na ito malalaman kung may sapat na ebidensya para magkaroon ng matibay na basehan para paniwalaan na si Rodrigo Duterte ay may pananagutang kriminal sa ilalim ng Rome Statute. Kung kumpirmahin ng pre-trial chamber ang mga kaso, ang kaso ay ililipat sa isang trial chamber. Isang grupo ng 3 hukom mula sa ICC ang itatalaga. Magsisimula na ang pag-ischedule ng paglilitis, kadalasan ilang buwan pagkatapos ng kumpirmasyon. Ihahanda ng taga-usig ang kanilang pinal na estratehiya para sa paglilitis. Makakatanggap ang depensa ng kumpletong access sa mga papeles ng kaso. Isasaayos ang mga biktima para mailahad ang kanilang mga interes sa pamamagitan ng mga legal na kinatawan. Sa yugtong ito, hindi pa ito tungkol sa pagpapatunay ng kasalanan na walang kaduda-duda, kundi tungkol sa paglalatag ng legal na pundasyon para sa prosesong iyon. Ngayon naman, himay-himayin natin yung yugto mismo ng paglilitis na tumatagal ng maraming buwan, minsan nga umaabot pa ng taon. Una, nandiyan yung mga paghahanda bago ang paglilitis. Kasama dito ang pagpapalitan ng mga ebidensya at listahan ng mga testigo, pagsisiwalat ng ebidensyang makakapagpawalang sala, at ang pag-i-schedule ng mga panimulang pahayag. Sunod, ang pagsisimula ng paglilitis. Ilalahad ng taga-usig ang kanilang kwento at teoryang legal. Pwedeng sumagot agad ang depensa o maghintay, at pwedeng magtanong ang mga hukom para mas luminaw ang mga bagay. Pagkatapos ang paglalahad ng ebidensya ng taga-usig, tatawag ng mga testigo ang taga-usig at ipipresinta ang mga dokumento, ulat, video at mga tala ng forensic. Lahat ito ay sasailalim sa cross-examination o pagtatanong ng depensa. Kasunod niyan, ang paglalahad naman ng ebidensya ng depensa. Kung gugustuhin ng depensa, pwede silang tumawag ng mga testigo at magpresinta ng ibang paliwanag, motibo o ebidensya ng pagiging inosente. Ang pakikilahok ng mga biktima ay isa pang mahalagang hakbang. Ang mga legal na kinatawan ng mga biktima ay maglalahad ng mga testimonya. Maaring maimpluwensyahan ng mga biktima kung paano unawain ang pinsalang idinulot. Mahalagang tandaan na ang mga biktima ay iba sa taga-usig, nagsasalita sila para ipaalam ang epekto, hindi para patunayan ang pagkakasala. Sunod, ang mga pangwakas na pahayag.
Kasama dito ang buod ng mga ebidensya at argumento. Igigit ng taga-usig na may sala habang igigit naman ng depensa na dapat mapawalang sala. Pagkatapos ang yugto ng paghatol, magpupulong ang trial chamber para pag-usapan ang kaso at ang hatol ay dapat based sa beyond reasonable doubt o walang duda. Kailangan ng desisyon ng nakararami. At panghuli ang pagsentensya kung mapatunayang nagkasala. Maaring umabot ito hanggang 30 taon o habang buhay na pagkakakulong. At ang sentensya ay isisilbi sa isang bansang miyembro ng ICC na itinalaga para dito. Ngayon, tingnan natin ito sa kaso ni Duterte. Halimbawa, kung kumpirmahin ng pre-trial chamber ang mga paratang ng krimen laban sa sangkatauhan tulad ng pagpatay sa drug war, ito ang mga susunod. Una, ang pagtatalaga ng trial chamber. 3 hukom ang itatalaga para sa paglilitis ni Duterte. Iba sila sa mga hukom ng pre-trial chamber. Susunod, abiso at schedule. Magkakaroon ng schedule ng paglilitis at maaaring magsimula ito sa umpisa o gitna ng 2026, depende sa kaso at kahandaan. Tapos ang huling paglalabas ng ebidensya. Magpapalitan ng pinal na ebidensya ang dalawang panig, hihigpitan ang proteksyon sa mga testigo, at pwedeng maghain ang depensa ng motion kontra sa ebidensya o iba pang tutol. Mga posibleng taktika ng depensa. Hamunin ulit ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC, sabihing wala siyang command responsibility o pananagutan bilang pinuno, at magpresinta ng testigo mula sa gobyerno o mga kakampi sa ibang bansa. Mahalaga rin ang partisipasyon ng mga biktima. Libu-libong pamilya ang pwedeng sumali at ayusin ng mga abogado ng biktima ang kanilang mga kwento para iharap sa korte. Ito ang unang paglilitis sa Pilipinong dating Pangulo sa korte ng ibang bansa. Ngayon, ang malaking tanong, ano ba ang dapat nating asahan pagkatapos ng Setyembre 23, 2025? Kung makumpirma ang mga kaso, inaasahan natin ang malawakang pagbabalita ng international media, mga panawagan na arestuhin si Duterte kung hindi siya sisipot, at posibleng mga warrant din para sa iba pang matataas na opisyal. Malamang ding magkaroon ng pambabatikos sa politika at pagkakahati-hati sa Pilipinas. Magkakaroon ng mga alalahanin sa seguridad at mga hakbang para protektahan ang mga biktima at testigo, at pagtutulak para sa mas malalim na pananagutan sa buong Timog Silangang Asya. Ang mga paglilitis sa ICC ay matagal at nakabase sa ebidensya, kaya huwag umasa ng hatol hanggang sa mga 2027 o higit pa. Pero kahit walang hatol, ang paglilitis mismo ay makasaysayan na. Nagtatakda ito ng legal na talaan, inilalantad ang mga pang-aabuso para masuri ng buong mundo, nagbibigay daan sa pagsasabi ng katotohanan para sa mga biktima, at pinagtitibay ang mga prinsipyo ng pandaigdigang hustisya. Kung mapawalang sala si Duterte, dapat itong igalang bilang tamang proseso. Kung mahatulan naman, masasaksihan ng mundo ang pagpataw ng ICC ng pinakamatinding hakbang para sa pananagutan. Siyempre, lahat ng paglilitis sa ICC, may mga haharapin talagang problema, lalo na sa mga kasong politikal na gaya nito. Ang hindi pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas, pagtanggi na isuko ang akusado, pakikialam o pananakot sa testigo, pagka-delay sa ebidensya, pagpapakalat ng pekeng balita, at mga ataking politikal sa ICC, lahat yan ay posibleng maging mga hamon. Pero ang ICC, may mga paraan para harapin ang mga to. Pwede silang maglabas ng pampublikong pahayag laban sa mga humahadlang, magpataw ng mga parusa o pagbabawal sa pagbiyahe, at umasa sa tulong ng ibang bansa para maipatupad ang mga utos. Bukod pa rito, ang paglilitis na ito ay pwedeng maging parang huwaran para sa mga susunod na kaso sa Timog Silangang Asya, lalo na tungkol sa mga pagpatay na walang proseso ng korte at pang-aabuso ng mga pulis. Habang hinihintay natin ang confirmation hearing sa Setyembre 23, 2025, nakatutok ang buong mundo. Kapag kinumpirma ng ICC ang mga paratang, ang paglilitis kay Rodrigo Duterte ay magiging isang napakahalagang kaso sa laban kontra sa kawalan ng pananagutan. Suportahan mo man o hindi si Duterte, isang bagay ang malinaw, ang batas internasyonal ay bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang paglilitis na ito ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi para bigyan din ng boses ang mga biktima, at panatilihin ang katotohanan, at pagbuo ng isang kinabukasan kung saan walang sinuman o ano pa mang kapangyarihan ang mas mataas pa sa batas. Patuloy lang kayong manood habang sinusundan natin ang kwentong ito,
at magbigay kami ng malinaw at totoong mga balita tungkol sa kaso ng ICC laban kay Duterte. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa batas, hustisya at ang Pilipinas. Ang video pong ito ay para lang po sa pagbibigay ng kaalaman at impormasyon. Base po ito sa mga datos, ulat at pahayag na para sa lahat tungkol po sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa mga sinasabing krimen na nangyari noong war on drugs dito sa Pilipinas. Hindi po layunin ng video na ito na mag-akusa o humusga sa kahit sino ng anumang krimen. Lahat po ng nabanggit dito ay itinuturing na walang sala hanggat hindi pa napapatunayan sa korte. Gusto po naming ipakita ang mga totoong impormasyon at proseso sa batas sa paraang malinaw, patas at magalang. Ang mga opinyon po dito ay hindi para manggulo, magsimula ng away o manira ng puri. Para po sa mga balitang legal o opisyal, mas mabuti pong tingnan ninyo ang ICC o ang mga tamang ahensya ng gobyerno natin dito sa Pilipinas.